sa mga balitang consumer at kalakalan, nalalamangan daw ang National Food Authority o NFA ng mga trader sa bidding para sa palay. Ayon kay NFA Officer in Charge, Administrator Larry Lacson, mas malaki ang alok ng mga trader kaysa sa NFA. Base sa monitoring ng ahensya, nasa 25 hanggang 27 pesos kada kilo ang presyohan ng palay. Yun nga lang, nasa 23 pesos lang ang pinakamataas na buying price ng NFA. Wala naman daw itong problema sa NFA lalo't kung lumalabas na kumikita rin ang mga magsasaka. Ito lang daw ang isa sa mga rason kung bakit mababa ang palay procurement ng NFA nitong Pebrero. Sa kabila naman yan, tiniyak ng NFA na sapat ang supply ng bigas. Pupunta rin si Lacson sa Mindoro para mapabilis ang procurement. Palalakasin naman ng gobyerno ang partnership nito sa World Food Program. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya, nakipagpulong na siya sa ehekutibo ng inisyatibong ito para matiyak na may masustansyang pagkain sa hapagkainan ang bawat Pilipino. Kaya naman tutulong daw ang World Food Program sa pagpapalawak ng feeding program sa bansa. Kasama na dyan ang school meals, farm-to-school projects, pati na ang pagpapalakas ng Walang Gutom 2027 program. Mga Pilipinong manggagawa naman ang pinaka-nanganganib na mapalitan ng AI sa Southeast Asia. Ayon sa pag-aaral ng ASEAN Plus 3 Macro Research Office, partikular ito sa mga may kinalaman sa routine work sa business process outsourcing services. Malaki raw kasi ang banta ng AI sa mga ekonomiya na mas mababa ang kapasidad sa teknolohiya. Sabi ng pag-aaral, mas mainam kung palalakasin ng Pilipinas ang knowledge-based services nito. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.